Nako, naghiyawan at palakpakan ng FIBA 3x3 Manila Challenger sa pambihirang comeback ng isa sa sinaturing na icons pagdating sa half-court stage. Kilalanin yan sa ulat ni teammate Raymar Patriarca. Isang dekada ang hinintay ng mga hoops fans para muling masilayan ang isa sa premier scorers ng Pilipinas pagdating sa half-court setting. Sa FIBA 3x3 Manila Challenger, pinangunahan ni Terence Romeo ang Manila Melma kung saan naging kakampi niya ang former top 3x3 player na si Mac Talio, pati na rin sina Abdul Sawat at Henry Iloca. Ayon kay Romeo, ang pagkakataon na muling marepresenta ang bansa sa international stage ay isa sa mga naging deciding factors kaya siya muling nagbalik sa 3x3. Sobrang important nito for me, especially di lang sa akin, ganoon din sa amin sa Team Manila Melmac. Kasi gusto namin patunayan na kaya namin mag-compete international at kaya namin sumabay sa kanila. Gusto ko rin maglaro para sa bayan, para sa country. Gusto ko makatulong sa team namin, maglaro para sa bayan. So, yun ang pinaka number one na gusto ko magawa is makapaglaro para sa country. Sa kanilang naging pagsalang sa qualifying rounds, pansin ang determinasyon ng 33-year-old scorer at kanyang koponan laban sa mga top teams ng Manila Challenger. Una silang nabigo kontra Chongmeng sa score na 21-11 bago harapin ang eventual champions na Lugano mula Switzerland 21-13. Sa kabila ng pagkabigo, nanatiling positibo si Romeo at pinunto ang ilang pagsubok na kanilang pinagdaanan habang naghahanda para sa kompetisyon. Like nang sinabi ko sa mga teammates ko, not bad yun para sa team na nabuo lang like less than 2 weeks compare sa mga team na they've been practicing for months or years. One day lang kami na kumpleto sa practice kasi Siyempre may mga kanya-kanyang commitment, may kanya-kanya kaming priorities while binubuo yung team. Pero yung pinakita namin na effort, dedication, yung puso namin sa game, nandun. Naitanong din ng PTV Sports kung saan nga ba susunod na maglalaro si Romeo, lalo pat isa siya sa top 3 agents matapos na papaso ang kanyang kontrata sa Terra Firma Jeep. Hindi ko pa alam kung saan ngayon kasi wala pa akong contract or wala pa akong any offer. So, titingnan ko muna kung saan pa pwede ako makapaglaro. Samantala, nakapasok naman sa quarterfinals ang pambato ng Samahang Basketball ng Pilipinas na Mandaluyong kung saan nakatapat nila ang Taipei Wanbao. Maagang nadomina ang Mandaluyong dahil sa big man tandem ng Taipei na pinangunahan ni Dorde Simonovic at Peter Ivanovic, dahilan para matapos ang kampanya ng Philippine representatives 21-17. Raymar Patriarca para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.